Praise the Lord. Glorify the name of God. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. Muli kaming magkakasama-sama magkakapatid. Happy New Year po, mga kapatid, sa inyong lahat. Saan man kayo naroon, saan man sulok ng mundo kayo naroon, binabati ko po kayo ng isang mabiyaya at talagang pinagpalang bagong taon. At nawa, mga kapatid, bagong taon, makita sa atin na tayo mga tunay na tumanggap kay Jesus, may bagong buhay. Kaya, ang pamagat ng ating pagninilayan ngayon, bagong taon, dapat bagong buhay. Amen? Okay. So, simulan po natin muli ang pagninilay, mga kapatid. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen? Ama, kami po'y muling nagpapasalamat sapagkat kayo po ang aming Diyos. Salamat po sa pagmamahal nyo. Salamat sa nakalipas na 2020, Lord, salamat sa mga pagsubok na napagtagumpayan namin, sa tulong mo. Salamat sa lahat ng biyayang tinanggap namin. Alam po namin, walang nangyaring mabuti na hindi po kayo umigawa at walang mabuting tinanggap kami na hindi po sa inyo galing. Kaya marapat lamang, Panginoon, na sa iyo lahat ibalik ang lahat ng parangal, papuri, pasasalamat, pagdakila, pagkilala, lalo na ang pagsamba, Panginoon, sapagkat kayo lamang po ang karapat-dapat sa lahat ng iyan. Kayo po ang Diyos na totoo, Diyos na mabuti at karapat-dapat nga talagang sambay paglingkuran. Mahalin ng lubusan. Ama, kami po yung nagsusumamo muli, anuman po ang naging pagkukulang namin sa mga nakalipas na araw, sa mga nakalipas na sandali. Panginoon, nagsusumamo po kami. Patawarin niyo po kami at ipahintulot niyo po, Panginoon, na muli maranasan namin ang presensya nyo sa pamamagitan ng pagninilay na ito. Saan man po naroon ang aking mga kapatid, Panginoon, ipadama nyo pong hindi sila malayo. Ipadama nyo po, Panginoon, na katabi nyo lamang sila. Ipadama nyo po sa kanila, Panginoon, ang napakatamis na presensya nyo. At hayaan mo po, Panginoon, na maranasan muli ng bawat isa sa amin, Panginoon, ang iyong kagandahang loob. Ama, pati po yung inihanda nilang tubig, dalangin namin mamaya sa panghuling bahagi ng aming pananalangin, ng pagninilay namin ito, Panginoon, ay iyong ang gamitin din, O Diyos. Nananalig kaming wala pong imposible sa inyo, hindi nyo mapapangyari sapagkat sa inyo po'y walang imposible. Kaya, Ama, inaangkin po namin muli ang malayang pagkilos ng Espiritu Santo para sa mensahe mo ngayon. Kayo po ang banal na Espiritu, kayo po ang magpaliwanag ng lubusan at ayaw mo pong mahatanim sa aming puso at isipan ang mensahe mo, Panginoon. Tulungan mo rin kami, i-empower mo kami upang ang lahat ng mensahe mo may sa buhay namin sapagkat yun lamang ang daan para kami, Panginoon, ay magkaroon ng isang payapa at maayos na buhay, isang pinagpalang totoong buhay. Ama, maraming pong salamat ngayon pa lamang. Ang lahat ng ito ay amin pong inaangkina sa pamamagitan po ng iyong anak na si Jesus, na kaisa mo naghahari at ng Espiritong Banal, noon, ngayon at magpakailanman, isang Diyos. Amen at Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Praise the Lord. Praise God. Praise Jesus. Mga kapatid, okay, muli, Happy New Year po. Happy New Year sa inyong lahat. At think positive. Think positive na ngayon ay muli bubuhos ang biyaya ng Panginoon sa atin. Amen po? Okay, manalig lamang tayo. Handaan nyo rin yung tubig. Handaan nyo yung tubig nyo, mga kapatid. At naniniwala akong i-bless ng Panginoon yan. At gagamitin ng Panginoon upang lalo tayong i-bless ng Panginoon. Magamit din sa ating iba na kapatid na hindi kasama natin sa pagninilay. At yung mga talaga nangangailangan ng himala ng Panginoon. Amen? Maniwala po kayo, naghihimala ang Panginoon. Hindi po nagbabago ang Panginoon. He is the same yesterday, today, and forever. So, mga kapatid, kung siya'y naghihimala noon, naghihimala pa rin ngayon siya at maghihimala pa rin bukas. Amen? Tanda natin, si Jesus is the living water. Amen po? Okay. So, ito po ang nais kong ibahagi sa inyo. Kukunin ko po sa aklat ng Efeso, sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso, Kabanatang 4, talatang 21 hanggang 24. Pakinggan po natin mabuti at unawain ang nasusulat. Napakinggan na ninyo ang aral ni Jesus at natutunan na ninyo ang katotohanan nasa Kanya. Iwan na ninyo ang dating pamumuhay, hubarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na nasisira dahil sa masasamang pagnanasa.
Magbago na kayo ng diwa at pag-iisip. At ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos at nahahayag sa matuwid at banal na pamumuhay ayon sa katotohanan. Mga kapatid, ang salita ng Diyos. Praise the Lord! Glorify the name of God. Okay, mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan po natin, sabihin niyo sa inyong sarili, kaya mong magbago. Tapik-tapikin niyo ang sarili niyo. Sabihin niyo, kaya mong magbago. Yan. Utos ng Panginoon na tayo magbago. Iwan natin yung luma natin pamumuhay. Ano ba yung lumang pamumuhay? Ito yung makamundo. Pag sinabing makamundo, walang iniisip kundi itong pansanlibutan lamang. Ang laging iniisip kung paano kakain, paano magkakaroon ng ganito, magkakaroon ng ari-ari ang ganyan. Kumbaga lahat ng iniisip niya, umiikot ang kanyang buhay para sa mundo. Hindi siya nag-iisip ng para sa kabilang buhay. Amen. Tatandaan po natin, maikli lang ang buhay. Maikli lang po ang buhay. Hindi ko po sinasabing, huwag kayong bumili ng ganito, huwag kayong bumili ng ganyan. Pero, mga kapatid, dapat priority natin kung ano po yung kalooban ng Panginoon. At ang kalooban ng Panginoon na mensahe sa atin ngayon, sa ating pagninilay nito, bagong taon, dapat bagong buhay. Ito'y para doon sa mga hindi pa nagbabago. Para doon naman sa nagbago na, talaga, binago na ni Lord, talagang mapapatotoo nila, ay, ako'y binago ng Panginoon noong, yung masasabi mo yung taon, masasabi mo yung tawag dito, nang simula ka nakakilala sa Panginoon, halimbawa, 2000 ganito, year ganito, or month na ganito, doon mo unang narinig ang panawagan ng Panginoon sa iyo. Yun. Dapat alam natin kung kailan. Katulad ko, alam ko kung kailan ako nagsimula ng bagong buhay. Ang pagbabagong buhay ay hindi naman instant. Yun po it's a process. Pero ang mahalaga sa Panginoon kasi yung talagang andun yung desire mo. Otherwise, kapag wala kang desire na magbago ng buhay, mga kapatid, hindi ka tutulungan ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, binibigyan tayo ng laya. Pag sinabing tayo may desire, talagang hinihingi natin ang tulong ng Diyos. Amen? At tutulungan naman tayo 100% sapagkat kalooban ng Panginoon yan. Bakit? Sapagkat mayroon siyang nais mangyari. Ano yun? Ang makapiling tayo sa buhay na walang hanggan. Amen po? Kaya kailangan tayo, mga kapatid, ay talagang makita natin yung malaman natin sa sarili natin, talaga na alam natin na talagang binabago na tayo ng Panginoon. Amen? Makikita natin yung difference. Amen po ba? Yun ang totoo eh. Dapat na yung mga simba lang ng simba, attend lang ng attend, pray lang ng pray, and then wala silang maipakitang ano bang pagbabago ko noon at saka ngayon. Mahalaga yan. Mahalaga yan, mga kapatid. Otherwise, hindi mo malalaman kung nasaan ka na. Di ba? Di ba ang sasakyan? Para malaman mo na talagang umuusad ka, nakikita mo yung pinanggalingan mo. Di ba? Pag nakasakay ka lang, tapos hindi mo namamalayan, hindi mo nakikita na talagang lumalayo ka doon sa pinanggalingan mo, walang pagbabago ang iyong lugar. Tama po? Ganon din tayo. Dapat nakikita natin yung ating pag-usad. Nakikita natin yung unti-unti nating pagbabago, yung development ng ating spirituality. Yung tinatawag na growth, yung paglago. Amen po. Kaya napakahalagang pagnilayan natin ito, mga kapatid. Saan ba nagmumula ang bagong buhay? Dalawa po pinagmumula ng bagong buhay. Dalawa. Okay. Pero unang-unang pinagmumula ng bagong buhay ay ang bagong isip. Yung isip natin, dapat nababago. Nawawala yung luma. Amen. Bakit ba? Kasi napakahalaga po ng pinaniniwalaan natin, yung nakalaman sa ating isip. Napakahalaga niyan. Tandaan po natin. Sabi sa Philippians 4:8, sabi daw, bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na, number 1, totoo, marangal, mabuti, matuwid, yan. Okay. Malinis, kaibig-ibig, kagalang-galang.
I-check po natin yung ating spiritual check-up muna tayo. I-check up natin yung ating isipan. Anong laman ng ating isipan? Yan ba ay yung totoo? Pag sinabing totoo, talagang ang laman ng isipan natin ay salita ng Diyos. Kasi yun ang totoo Yung ayon sa salita ng Diyos. Hindi naman ibig sabihin ng totoo, salita ng Diyos ibig sabihin, lahat, ibig sabihin, hindi siya sumasalungat, hindi siya kumokontra, hindi siya lumilihis sa salita ng Diyos, sa sinasabi ng Panginoon. Amen? Kasi yung salita ng Diyos, yun ang kalooban ng Panginoon. Amen po? Yan ba'y marangal? Marangal, ibig sabihin, nagbibigay ng karangalan sa Diyos at sa pagiging tao natin. Yan ba'y matuwid o baluktot? Ano bang nasa isip natin? Yan ba'y malinis? Yan ba'y kaibig-ibig? Yan ba'y kagalang-galang? Yan. Sinabi ng Panginoon yan Bilang pagtatos mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri. Ito daw ang mga karapat-dapat at kapuri-puri. Mga bagay na totoo. Marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Yan sabi ni San Pablo sa Philippians chapter 4, verse 8. Sa Colossians chapter 3, verse 2, sabi dito, ang mga bagay na panglangit ang isaisip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa. Di ba? Kanina sinabi ko nga po sa inyo, ang tunay na bagong buhay, mga kapatid, ay yung hindi pang mundo ang pamumuhay niya, kundi panlangit. Kaya sabi doon, ang mga bagay na panlangit ang isaisip ninyo. Kasi kung ano po ang laman ng isipan natin, yun ang bababa sa ating puso. At kung ano ang laman ng ating puso, yan po ang gagawin natin. Gagawin ng ating nguso, gagawin nating kamay. Kung ano ang laman ng ating puso. Kasi parang itong puso natin, ito nagko-command Ito ang commander. Di ba? Yun po nagko-command. Nag-uutos kung ano ang ating gagawin. Kaya mahalagang chinecheck natin ang ating isipan kasi nga kung ano ang isipan natin, yun ang bababa sa ating puso. Kuha niyo po ba? Lagi kong akin pong laging ipinangangaral yan. I-check natin ang ating isipan. So, ano ang mga bagay na panlangit? Siyempre, pakinggan niyo to, ibang-iba ito. Ang mga bagay na panlangit, siyempre, pananampalataya. Pananampalataya. Kasi pagdating mo sa langit, hindi ka na magwawalis, hindi ka na maglalaba, hindi ka na magtatrabaho. Amen? Kailangan mong sumampalataya sa Diyos na hindi nakikita. Kasi pagdating natin sa langit, maaaring hindi natin nakikita pa rin ang Panginoon. Maaaring magpakita siya, pero maaaring hindi siya magpakita. Paano kung katulad ni Satanas, na dating anghel? Dating anghel yun Marahil, kaya siya tumalikod sa Diyos sapagkat hindi niya nakikita ang Diyos. Akala nga naman niya, kung hindi niya nakikita ang Diyos, ay hindi rin siya nakikita. Yun ang maling-mali. Alam na alam, walang nalilingid. Kaya nakita ng Diyos na si Lucifer o si Satanas ay gumawa ng sarili niyang grupo na gusto niya, siya ang sasambahin, pinalaya sa langit. Yun ang malaking pagkakamali niyang hindi na maibabalik. Pero tayo, mapalad tayo kasi yung mga pagkakamali natin pwede pang ituwid habang tayo narito sa lupa. Kuha nyo, habang narito, habang may panahon pa. Huwag nyo munang tingnan yung mga pandemic na yan. Mga kapatid, sapagkat kapag tayo sinasamahan ng Panginoon, nalulugod ang Diyos sa atin, kahit ano pang pagsubok ang dumating sa atin, kahit pa magkaroon pala, huwag naman, huwag naman. Yung sinasabing variant na COVID, ay tandaan po natin, magtatagumpay tayo. Hindi dahil sa atin, kundi dahil sa Diyos na sumasa atin. Dahil sa Diyos nalulugod sa atin sapagkat nakita niya ang bagong buhay natin. Amen. So, ang dapat sa isip natin ay mga panlangit daw. Anong panlangit? Una, pananampalataya. Amen? Okay, sa langit talaga yan, pananampalataya. Pangalawa, pagsunod. Hindi po pwede ang hindi masunurin sa langit. Doon, wala tayong gagawin kundi sumunod sa kalooban ng Panginoon. Dito, mga kapatid, pwede yung gumawa tayo ng masama. Pero sa langit, hindi po pwede. Bakit?
Sapagkat, abay palalayasin tayo sa langit at isa lang ang pupuntahan natin. Impyerno. Kuha nyo? Pagsamba. Yan ang mga dapat nasa isip natin. Ito yung mga dapat na natututunan natin. Pagsamba. Kasi pagdating sa langit, sasamba lang tayo. Isa pa, magpupuri lamang tayo. So pagpupuri, dapat nasasanay tayo magpuri. Hindi po pwedeng hindi sanay magpuri. Kaya dito pa lamang, natututo tayo magpasalamat. Magpuri, magpasalamat, i-appreciate, talagang parangalan ng Panginoon, yung pagpaparangal, pagpupuri, pag-ibig, yung pagdating sa langit, pag-ibig. Amen? Hindi na uubra yung ating mga engineering knowledges dyan, mga kapatid. Kahit pa-architect ka, kahit sikat ka ditong abogado, wala na po, hindi po gagamitin sa langit yun. Kaya dito pa lamang, kahit abogado ka, kahit doktor tayo, kahit ano pang profession natin, dapat dito pa lamang ang nasa isip na natin ay yung mga bagay na panglangit, tulad ng pananampalataya, pagsunod, pagsamba, pagpupuri, pagpapasalamat, pagpaparangal sa Diyos, pag-ibig, at kabanalan. Amen? Yan ang mga bagay na panlangit na dapat lagi daw nasa isip na natin. Dapat lagi natin iniisip, laging sinasabi, paano ba ang pananampalataya? Kuha nyo? Mga kapatid ko sa Panginoon. So, nagmumula ang bagong buhay sa bagong isip. Okay? So, sinabi ko po sa inyo, ang dapat na laman ng bagong isip. Ngayon, paano mababago ang isip? Yan. Paano mababago ang isip? Para sa gayon, ang maging laman ng isipan natin ay itong mga sinasabi ko sa inyo, yung totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Pananampalataya, pagsunod, pagsamba, pagpupuri, pagpaparangal, pagpapasalamat sa Diyos, pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, at kabanalan. Amen? Paano magiging ganyan ang laman o magiging bago ang isipan natin na ang laman ay iyang mga binanggit ko pong iyan? Paano? Ito. Number 1 na ito. Siyempre, dumalo tayo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Di ba? Dumalo tayo sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Kasi kung anong lagi naririnig natin, tandaan natin kung anong pumapasok sa tenga natin, lalabas din sa paglalabas din sa dapat papasok sa isipan natin. Ano man lamang kasi ng isipan natin, kadalasan nagmula sa ating isipa, sa ating narinig. Kadalasan yan. Kaya nung si Jesus ay bumaba sa lupa, kaya nagbagong buhay sina Pedro at lahat ng mga apostol, mga unang mga Kristiyano, mga kapatid, ay dahil sa pangangaral ni Jesus. Sa pangangaral. Sapagkat doon natin nalalaman ang tama at mali. Amen? Maaring pagbabasa, pero iba pa rin ang nakikinig. Sapagkat tatanda natin, mayroon talagang mga tao na pinili at hinirang ng Diyos at binigyan ng gift. Gift, ang tawag niyang charism, or ibig sabihin, kakaibang gift na galing sa Diyos. Divine charisma, divine gift. Amen? Upang mangaral ng salita ng Diyos. Alam niyo, sa totoo lang, hindi ko kayang gawin ang ginagawa kong ito, yung maghayag ng mabuting balita ng Panginoon, kung wala akong gift. Kaya hindi ko ito may pagmamalaki. Hindi ko may pagyayabang na ako'y nakapagsasalita, nakakapangaral ng ganito, nakapagpapaliwag. Hindi ko kayang ipagmayaki yan. Bakit? Sapagkat yan ay bigay lang, pahiram lang ng Panginoon. Kung hindi ako binigyan, kahit anong gawin ko dito, walang mangyayari. Hindi ko kayang ipaliwanag ang mga mensahe ng Panginoon. Kaya ako nakapagpapaliwanag ay dahil sa Kanya, dahil sa Holy Spirit, dahil sa gift or kaloob ng Panginoon, yung regalo ng Panginoon sa isang sumampalataya, sa isang taong nagbagong buhay. Amen? Praise the Lord! Nawa na unawaan natin. Kayo man, hindi imposible na isang araw, kayo na, hindi na ako, kayo na ang mangangaral, kayo na ang maghahayag ng mabuting balita. Ako na ang manonood, mga kapatid? Ako na ang makikinig sa inyo. Hindi imposible po yun. Hindi imposible sapagkat nagsimula din ako sa tagapakinig. Nagsimula ako sa walang kaalam-alam, as in zero, mga kapatid. But by the grace of the Lord, mga kapatid, higit pa doon sa, actually hindi ko naman talaga
ninais o pinlano na ako'y maghayag ng mabuting balita. Wala po sa agenda ko yan. Wala yan sa aking mga pangarap. Ay, ang pangarap ko nung nasa luma akong buhay, dumami ang pera, magkaroon ng power, magkaroon ng position, makilala ako. Iyon ang aking pangarap nung araw. Magkaroon din ng maraming ari-arian. O, totoo po yun. Yun din ang pangarap ko. Pero 1992, mga kapatid, sa biyaya ng Panginoon, ako ay tinawag ng Panginoon. Actually, mga kapatid, bata pa lang pala ako tinatawag na eh. Marami ng pamamaraan, hindi lang talaga ako tumutugon. But praise God, ang tiyaga ng Panginoon. Maaring ikaw rin, kapatid, maaring ikaw rin. Tagal ka nang tinatawag ng Panginoon, ang dami na nang ginamit ng instrumento ng Panginoon, pero hindi ka tumutugon. Pero dito, eto pa rin, hindi tayo tinatantanan ng Panginoon. Amen? Bakit? Mahal na mahal tayo. Ayaw niya tayong malayo, ayaw niya tayong mapahamak. Ang gusto ng Panginoon, maranasan mo ang yakap ng Diyos. Maranasan mo yung presensya ng Panginoon. Maranasan mo yung pagmamahal ng Panginoon. Yung kabutihan ng Diyos, yung kadakilaan ng Panginoon. Kaya ang tiyaga-tiyaga niya kahit ilang beses natin tinanggihan siya. Katulad ko nun, ang dami-daming beses kong tinanggihan siya. Mga kapatid, hindi ko alam na pagtanggi pala yung ginagawa kong ini-snub ko lang. At saka na, marami akong ginagawa. Ay, naku, busy ako eh. At saka naku, ayan eh, wala, hindi mo na ako yayaman dyan. Yun, di ba? Pero salamat ang Panginoon, ang tiyaga-tiyaga. Amen po. At salamat sa Panginoon talaga. Hindi lang ako binago ng Panginoon, ginawa pa niya akong lingkod. Kaya, buong buhay ko ay iniaalay ko sa Panginoon at hindi ako mananawa na ihayag ang mabuting balita na siya rin nagbago ng buhay ko. Amen? Paano nagbago? Una, binago niya ang isipan ko. Paano nagbago ang isipan ko? Siyempre, dumalo ako sa mga pagpapahayag ng salita ng Diyos, sa mga fellowship, sa mga prayer meeting, mga kapatid na kung saan may naghahayag ng salita ng Diyos. At lagi ako nabibless, mga kapatid. Hanggang sa, mga kapatid, bala ko noon, mag-abroad ako. Bala ko, talagang pera lang hanapin ko. Pero kaming mag-asawa, papaalis ako, papunta kaming abroad, no? Kaming kakakasal lang namin, gusto naming pumunta ng abroad. Mga kapatid, may visa na nga actually ang asawa ko. Noong panahong yon, pero pinasoli ko ang kanyang visa at pareho na kaming hindi umalis. At naglingkod na kami. At hindi po ako nagsisisi na kami pareho ay naglingkod sa Panginoon. Bakit? Sapagkat di man dumami ang pera namin, naranasan naman namin ang kapayapaan mula 1992. Yung kapayapaan. Amen? Na hindi ko mahanap-hanap noon. Nako, kung hindi ko alam kung papaano, laging ang gulo-gulo ng buhay ko. Kaya nga lang talagang marami kang i-give up para sa gayon, mga kapatid, makamta natin yung tunay na buhay. Amen? Yung buhay na may patutunguhan. Sigurado mo na anytime na bawian ka ng buhay, alam mo kung saan ka pupunta. Amen? Hindi katulad noon na pag tinanong ako, sa palagay mo ba, pag ikaw namatay ngayon, saan ka pupunta? Hindi ko alam. Yung pala. Kaya pala hindi ko alam. Sa impyerno pa. Ang punta ko noon. Pero salamat sa Panginoon. So, pangalawa, hindi lang basta dumadalo. Siyempre, makikinig ka. Yung parang ganito. Nagbukas ka na din lang ng YouTube na ito or ng live streaming na ito sa FB. Nanonood ka dandiling lang. Ay, pagbuti mo na. Makinig ka na ng mabuti. Pangatlo ay unawain mong mabuti ang iyong naririnig. Amen? Ganyan unti-unting magbabago ang isipan natin. Una, dadalo muna tayo, tapos makikinig ng mabuti, tapos uunawain ng mabuti ang salita ng Diyos. And then, paniwalaan mo kasi totoo naman ang salita ng Diyos eh. Dapat paniwalaan. Amen? Ang salita ng Diyos na naririnig natin ngayon, tandaan po natin. Tandaan natin. Laging, kapag kayo nakikinig ng salita ng Diyos, mga kapatid, tingnan ninyo kung saan kayo dinadala noong naririnig ninyo. Kapag kayo dinadala, mga kapatid, sa galit, huwag po kayo makinig dyan. Huwag kayo makinig dyan. Kapag tinuturoan kayo magalit sa iba, o tinuturoan kayong dumami ang laman ng utak para makipagtalo, para husgahan ng iba, ay iwan nyo po yung
pakikinig na yan. Ang hanapin nyo po yung habang kayo nakikinig, tinuturuan kayo magmahal. Magmahal sa kapwa at higit sa lahat magmahal sa Diyos. Yung manalig ng lubusan sa Diyos, yung magtiwala ng lubusan sa Diyos. At talagang yung salita ng Diyos ay patungo sa isang pagpapakabanal na nawawala na yung iyong galit, hinanakit, sama ng loob, yung mga dinaramdam mo yan sa sarili mo, mga kapatid ko sa Panginoon. Yun, mararamdaman mo naman talaga na ang naririnig mong salita ng Diyos talagang galing sa Diyos. Kasi marami na po yung nangangaral, na naririnig natin nangangaral, kaya lang dinadala tayo sa pagkagalit, dinadala tayo sa pagkasuklam sa iba't ibang sa iba't ibang denominasyon. Wag po, tandaan po natin, ang Diyos lamang ang totoong nakakaalam ng buong katotohanan. Sapagkat siya ang katotohanan. Kapag alam mo na ang buong katotohanan, hindi ka na tao, Diyos ka na. Amen po. Yan po ang tatandaan natin. Diyos lamang nakakaalam ng buong katotohanan sapagkat ang Diyos ang katotohanan. Hindi natin kayang arukin ang Diyos. Ang alam ko lamang, ang Diyos ay pagmamahal. Mapagpatawad siya. Gaano man kalaki ang ating kasalanan, gaano man yan ang mga pagkukulang natin, mga sablay sa ating nakalipas, kayang-kaya tayong patawarin ng Panginoon. Sapagkat sobra-sobra ang ginawa ng Panginoon na pagpapakasakit sa bundok ng Kalbaryo para lamang mahugasan ng ating mga kasalanan at tayo ay maipresent sa Ama ng buong linis, buong kabanalan. Amen? Hindi po natin magagawa sa saganang sarili natin yan. Ang Diyos, ang Panginoong Hesus, ang banal na Espiritu. Tutulungan tayo 100% para magkaroon tayo ng proseso para sa tungo sa isang buhay na katulad ng kay Jesus. Kaya doon sa ating binasa, tinan niyo sabi, magbago na kayo sa Ephesians chapter 4 verse 23, yung binasa ko po sa inyo kanina, sabi doon, magbago na kayo ng diwa at pag-iisip at ang dapat ninyong isuot ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Nilikhang kalarawan ng Diyos. Kaya nga ang tawag sa atin, nilikha tayo ayon sa larawan o sa wangis ng Diyos. Kaya lang, nung tayo nagkasala, sa pamamagitan ng ating unang magulang na si Eva at si Adan, mga kapatid, nawala yung tinatawag na image of God, na contaminate. Hindi na tayo naging pure na kawangis ng Diyos. Dahil sa kasalanan, nabahiran tayo. Kumbaga sa ang puti-puti ng suot mo, tapos nagkaroon ng uling. Yan. Bakit? Kasi pinayagan natin na hawakan tayo ng may uling. Amen? Parang si Eva at si Adan, si Eva ay in-entertain niya yung sinasabi ng Diablo. Every time na ini-entertain natin ang sinasabi ng demonyo, tandaan po natin na ililigaw tayo ng Diablo. Malalaman mo naman ang tinig ng demonyo eh. Ano ang tinig ng demonyo? Malalaman mo yan, yung bumubulog-bulong sa'yo. Kapag ang ibinibigay sa'yo, takot sa Diablo yan, yung tinig na naririnig mo. Kapag ang iyong naririnig ay inaakay ka o dinadala ka sa pagkainggit sa iyong kapwa o kanino paman, lalo na sa iyong mga mahal sa buhay, sarili mong mahal sa buhay, kinaiinggitan mo instead na kinatutuwa mo, tinig ng Diablo yan. Yan ang lumang buhay. Yan ang lumang buhay. Laging ang iniisip ay dito lang sa lupa, yung mga bagay na panlupa. Amen po? Kapag ang naririnig mo, tinuturoan kang magalit, inaakay kang magalit, hindi yan tinig ng Diyos kahit pag ginagamit niya ng salita ng Diyos. Hindi po galing sa Diyos ang tinig na yan. Amen. Tandaan natin, si Satanas man, alam na alam ni Satanas ang lahat ng salita ng Diyos. Mas kabisado niya ang Biblia. Tandaan po natin. Pero hindi ka aakayin para magmahal, magpatawad. Sa halip, magalit ka, masuklam sa iyong kapwa, at may mga pagkakataon pang magalit ka mismo sa sarili mo, o kaya naman, malitin mo yung sarili mo, magkaroon ka ng self-pity, yung nahahabag ka sa sarili mo, yun ang mga tinig ng Diablo. Iwasan po natin yan. Ngayon, sinasabi ng Panginoon sa iyo, kapatid, ikaw, hindi nagkataon na ikaw ay nag-review ngayon o nakikinig nitong pagpapahayag nito, nitong mensahe na ito, ang pagninilay na ito.
Bakit? Gusto ng Panginoon na makilala mo siya ng lubusan. Amen? Maliwanag po ba, mga kapatid? So, ang dulot ng mabuting balita na pinakikinggan natin ay dapat nagdadala sa atin sa yung pag-realize ng ating sarili na tayo ay malayo sa Diyos at kailangan natin ang Panginoon at tanging ang Panginoon lang ang pag-asa natin para magkaroon tayo ng bagong buhay. Amen? At buhay na sa langit, yung buhay na walang hanggan. Amen po. So, makinig ng salita ng Diyos, unawain ng salita ng Diyos, sumampalataya sa salita ng Diyos sapagkat ito ang totoo. Ang salita ng Diyos ang totoo. Pangalawa, ito ang tama. Ang dami nating nabasang libro, ang daming tinuro sa eskwelahan, mga kapatid ko sa Panginoon, pero hindi natin sigurado kung yan ang totoo o tama. Amen? Tingnan nyo, kung yan ang tama, bakit ang gulo-gulo ng mundo natin? Dumami ang marunong, dumami ang matatalino, dumami ang nag-aral, pero bakit ganito ang mundo natin? Kasi hindi yun ang totoo, hindi lahat ng iyon ay totoo, hindi lahat yun ay tama. Ang salita ng Diyos ay tama at totoo. Ito ang daan. Ito ang daan. Para masumpungan natin ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. At ito ang dapat na ating naririnig. Amen po ba? Ito ang dapat. At ito ang magbabago. Marahil kung basta lang ako dumalo noon at hindi ko nakinig na mabuti, hindi ko inunawa at hindi ko talaga ibig sabihin ay talagang pinaniwalaan ko ng lubusan, sumampalataya ako ng lubusan, wala eh. Kasi kung anong pinananampalatayanan mo, yan ay magtutulak sa iyo. Yan nga, sabi ko po sa inyo, yan ang bababa sa ating puso. At dahil ang ating puso, ang command center ng ating pagkilos at mga gagawin natin, dear brothers and sisters, kung anong ibinaba natin dyan, yun ang ikikilos. Kaya, sabi ko nga sa inyo, dalawa ang pinagmumulan ng bagong buhay. Una, ang bagong isip at pangalawa, ang bagong puso. Amen? Sabi sa Ezekiel chapter 36 verse 26 to 27, bibigyan ko kayo ng bagong puso. Ito po ay prophecy. Prophecy ni Prophet Ezekiel. Amen? Sinabi niya doon, pinasasabi ng Diyos, si Lord nagsalita ng Diyos sa pamamagitan ni Prophet Ezekiel, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayan ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Okay, tandaan po natin, yung ating narinig na mabuting balita at ibinaba natin sa puso natin, mga kapatid. So, andun yung pananampalataya, tapos ibinaba natin sa ating puso, ibig sabihin, yun na, a-action na tayo. A-action na tayo. Amen po. At tandaan po natin, yung pag-action natin yun, doon nagsisimula ang bagong buhay. Amen? Kaya kapag walang bagong puso, wala talagang bagong buhay. Paano nga mababago ang puso? Una nga, mabago muna ang isip. Amen? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. And then, bababayan yung ating laman ng puso natin, ng isipan natin bababa sa ating puso. Pag bumaba na sa ating puso, yun na, kikilos na tayong unti-unti. Kaya patuloy na patuloy ang pakikinig ng salita ng Diyos sapagkat tuloy-tuloy yan. Tandaan po natin, hindi po napupuno yung isipan natin ng salita ng Diyos. Hindi, laging kulang yan. Laging kulang, kaya dapat araw-araw, nagninilay tayo araw-araw. Kaya nga po, dire-diretso ang aking video nito, mga kapatid. Kaya nga sabi ko sa inyo, mag-subscribe kayo para sa gayon, nababalik-balikan nyo po, na-update din kayo ng mga bagong pagpapahayag natin, ng bagong pagninilay natin. Amen? Kahit na po napanood nyo na, kahit na balik-balikan nyo po at may ituturo pa rin sa inyo ang Panginoon. Lagi pong sariwa ang salita ng Diyos. Tandaan po natin. Amen po? Okay. So, ano ang dapat maging laman ng ating puso? Siyempre, ang lahat ng laman ng bagong isip. Okay. Salita ng Diyos. Napuno ng salita ng Diyos yan. Bakit? Lagi tayo nakikinig, lagi tayo nagbabasa, lagi tayo nagninilay. So,
unti-unti nababago yung isipan natin, nalalaman natin, ganun pala, akala ko, ang dami kong akala noong araw. Nakala ko tama, akala ko, yun ang okay, akala ko ayos lang. Hindi pala. Di ba? May kaisipan tayong, talagang normal lamang sa negosyante ang ganyang, may daya, may ano. Pag hindi ka kasi ng daya, pag hindi ka gumawa ng kanitong kaunting liko, hindi ka naman talaga kikita. Hindi po totoo yan. Hindi totoo yan. Amen? Pwede po kayo magnegosyo kahit wala nung ganon, ng pagsisinungaling. Bakit? Kasi the more na nagiging totoo ka, the more na nagiging tapat ka sa customer mo, sa mga parokyano mo, tandaan po natin, the more na i-bless ka ng Panginoon. Hindi man mabenta ang iyong paninda, ngunit dahil ikaw ay sumunod sa totoong narinig mo, sa katotohanan na masama, hindi kalooban ng Panginoon na nagsisinungaling, dapat nagiging totoo ka, ang laman ng isip mo kasi totoo, salita ng Diyos, kaya hindi ka manggugulang, hindi ka mananamantala sa iyong mga customer. Tandaan po natin, hindi ka man makabentang maghapon, may darating naman sa iyong higit pa sa inaasahan mong benta. Sapagkat sa Diyos maraming paraan ang Diyos para tayo'y pagpalain, tayo lamang ay maging masunurin. Nagiging masunurin tayo kapag nagkaroon na tayo ng bagong buhay. Yung kasi ang resulta di ba binasa natin, bibigyan ko kayo ng aking espiritu upang makalakad kayo ayon sa aking mga tuntunin at masunod ninyong mabuti ang aking mga utos. Amen? Kapag tayo kasi may desire na, gusto ko po magbagong buhay. So, anong gagawin natin? Makikinig, dadalo lagi, lilimita natin, hindi yung once a week lamang ang pakikinig, hindi. Tuloy-tuloy, kung maaari mas madalas, sapagkat the more na madalas, syempre mas mabilis ang proseso. Amen po? Maliban na lang kung mas mapinahahalagahan ninyo yung ibang bagay. Pero kung itinanim natin sa isipan natin, mahalaga ang bagong buhay. Ito ang magiging kalugod-lugod sa harapan ng Panginoon. Hindi yung marami akong kita o marami akong napag-aral, marami akong naibigay sa aking pamilya, marami akong naipagkaloob sa aking mga mahal sa buhay, napag-aral ko, nabilhan ko ng ganito. Hindi po yan. Hindi yan mas nakalulugod sa Panginoon. Hindi ko sinasabing masama yan. Pero ang higit po nakalulugod, mga kapatid, sa Panginoon, yung makita ng Panginoon, tinatanggap mo ang bagong buhay at unti-unti gusto mong mabalik sa dating larawan ng Diyos. Di ba? Nilikha daw tayong kalarawan ng Diyos, but because of our sins, because of our disobedience to His will, mga kapatid, nawala tayo doon sa image of God na supposedly yun ang ma-maintain natin. Amen? Ibinabalik tayo sa pamamagitan ng ng Espiritu Santo. Paano tayo ibibigay ipagkakaloob ang Espiritu Santo? Syempre, mga kapatid ko sa Panginoon, pakinggan nyo isuko ang lahat ng maruming laman ng puso. Isuko natin ang lahat ng maruming laman ng ating puso. Hindi tayo pagkakalooban ng Espiritu ng Diyos kung marumi ang ating puso. Kung puro galit yan, hinanakit, hanggang yung di nagpapatawad. At ang tingin sa sarili, siya ang laging mabuti, siya ang magaling, siya ang importante, siya ang mas mahalaga. Tandaan po natin pride dyan. Isuko po natin yan. Ano man ang luma nating buhay, ano man ang mga pinaggagawa natin ng araw, isuko po natin sa Panginoon yan. Amen? Hanggat hindi po natin isinusuko yan, mga kapatid, hindi po magkakasundo ang Espiritu natin at ang Espiritu ng Diyos. Amen? Okay, aminin natin, pagsasihan, at magpatawad tayo. Kasi sabi ng Panginoon, pag hindi kayo nagpatawad, sabi sa Matthew, sabi ng Panginoon, chapter 5, or chapter 6, verses 14 to 15, magpatawad kayo sa inyong kapwa. Kapag hindi kayo nagpatawad, di rin kayo patatawarin ng Amang nasa langit. Kuha niyo po mga kapatid, napakahalaga po nung pagpapatawad. Yan po ang number 1 na paglinis ng ating puso. Paano niya mababago ang puso natin kung ayaw nating isuko yan?
Yung mga maruruming yan, yung mga basurang yan, yung pride na yan, amen, yung inggit na yan, yung hinanakit na yan, yung tampo na yan, yung sama ng loob na yan, yung di pagpapatawad na yan, yung masyadong pagpapahalaga sa sarili. Pag hindi natin sinuko yan, hindi magbabago ng Panginoon yan. Kailangan, para mabago ng Panginoon yan, masidlan siya ng bagong espiritu na siya magtutulak sa atin, siya magpapakilo sa atin upang masunod natin ang kalooban ng Diyos. Amen? Okay. Isa pa, pangalawa, isa puso ang bagong laman. Isa puso ang salita ng Diyos. Isa puso. Ibig sabihin, punuin mo ng salita ng Diyos ang iyong puso. Hindi yung nasa isipan lamang. Maraming tao, nagbasa ng nakinig, inilagay lang sa isip para makipagtalo, hindi para isabuhay. Amen? Dalawa lang naman yan. Ibigin ang Diyos ng higit sa lahat at ibigin ang kapwa gaya ng sarili. Ibig sabihin, hindi mo maiibig naman ang iyong kapwa gaya ng ating sarili kung mayroon tayong pride. Kung ang gusto natin, maging higit tayo sa iba. Hindi natin kaya na magmahal ng totoo. At hindi natin magagawang mahalin ang ating kapwa na gaya ng asar, at ganun din ang Diyos kung hindi natin lilimutan ang ating sarili. Amen po. Yung lagi natin, papaano ko? Papaano yung akin? Paano? Nako, kapag marami tayong papaano, marami tayong bakit. Hindi natin kayang isuko talaga ang laman ng ating puso at tanggapin ang bagong espiritu, ang espiritu ng Diyos. So of course, hingil ang tulong ng Panginoon, ang kapangyarihan ng Espiritu Santo upang maisabuhay ang salita niya. And yung ating narinig na dyan sa isipan natin. Naku, puno na, ibababa natin, Lord. Isinasa puso ko po ang lahat ng aking napagnilayan, ang lahat ng aking narinig. Isinasa puso ko po sapagkat ito ang totoo, ito ang tama, ito ang nararapat na gawin ko. Kaya narito po sa aking puso. So, pipray ka na ngayon, Lord, bigay mo sa akin ang Espiritu Santo upang sa gayon, Panginoon, itong puso kong itong masuwayan, itong puso kong dati lagi nagagalit, dating mainggitin, magkaroon ng contentment, magkaroon ng kasiyahan, magkaroon ng kapayapaan, ng kagalakan, at magawa ko po ang kalooban mo, Panginoon. Kuha niyo po? Yun po yun, mga kapatid ko sa Panginoon. With the help of the Holy Spirit, tandaan natin, kaya po natin, hindi sa ating lakas, kundi sa lakas na kaloob ng Espiritu Santo. Amen? Pinangako po niya yan, sapagkat gusto niya yan. Okay. So, at ang pang-apat ay ito. So, una, isuko natin ang lahat ng maruruming laman ng ating puso. Pangalawa, puso natin ang mabuting balita o ang salita ng Diyos. Pangatlo, hingin natin ang kapangyarihan ng Diyos para tayo, ang Espiritu Santo, para sa gayon, mga kapatid, ay maisabuhay natin ang salita ng Diyos. At pangatlo, ipagkatiwala natin. Ipagkatiwala natin ang ating buhay, ang ating kinabukasan. Huwag kayong matakot. Huwag kayong mabalisa. Wala pong tao na nagmimiting magkaroon ng bagong buhay at nagbagong buhay na pinabayaan ng Diyos. Wala po. Mga kapatid, bago ako po nagsimula sa buhay na talagang para sa Panginoon, ang hirap-hirap ng kalalagayan ko, ang dami kong kinatatakutan, ang dami kong pangamba, ang dami kong agam-agam, mga kapatid. Pero sabi ko, Lord, alam ko na ang totoo, narinig ko ang salita mo, ayaw ko na ng ganitong buhay, ang gusto ko yung buhay na gusto mo, ang gusto ko makawangis mo, ang gusto ko kapiling ka lagi kita, saan man ako naroon, ay nararamdaman ko ang presensya mo. Tulungan mo po ako. At true enough, mga kapatid, naramdaman ko ang paglukob ng Espiritu Santo. Ang hindi ko kayang gawin noon, nagagawa ko. Amen? Nawala yung inggit ko, nawala yung mga takot ko, nawala yung mga pangamba ko, nawala yung masyadong paghahangad ko ng mga makamundong bagay. At ang ipinalit naman sa akin ng Panginoon, hindi lang isang linggo kapayapaan, hindi lang isang taong kapayapaan. 28 years na pong mapayapa ang aking buhay. Amen? Nagkakaproblema, pero parang
Ang dali-dali lang masolve kasi damang-dama po namin lagi. Ako mismo, damang-dama ko po yung pagkilos ng Panginoon. Lalo na't ipinagtitiwala mo ng lubusan ang iyong sarili sa Panginoon. Sabi nga ng Panginoon sa Jeremiah chapter 29 verse 11, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikasasama kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ang Diyos lamang po nakakaalam ng plano niya sa atin. Pag magtitiwala po tayo sa Kanya at sasabihin natin, Lord, let your plan be fulfilled in my life. Panginoon, isa ko to parang hayaan mo yung plano mo mangyari. After all, mga kapatid ko sa Panginoon, siya naman talaga ang lumikha sa atin. May plano siya sa atin talaga na mas maganda kaysa iniisip natin. Marami tayong plano sa mundong ito, pero kadalasan hindi nagbigay sa atin tunay na kapayapaan. Amen. Salamat na lang, mga kapatid, ang tiyaga-tiyaga ng Panginoon, hindi huli, ipa ang lahat nung makilala ko ang Panginoon. At naranasan ko, nalaman ko, nasumpungan ko ang tunay na plano niya sa akin. Ito, kaya mapayapa yung buhay ko. Amen. Hindi kami kinakapos, hindi kami nagkukulang. Talagang dumarating ang biyaya ng Panginoon. Kahit ngayong pandemic na ito, kahit walang ayuda yung gobyerno sa amin, nako, mga kapatid, mas marami pa ang ginawa ng Panginoon mga himala na kitang-kita ko na talagang mula sa Diyos, pagkilos talaga ng Diyos. Kaya ang papuri ibinibigay ko sa Panginoon, hindi sa gobyerno napapabigay, sapagkat ang Diyos naman talaga ang pinagmumula ng tunay na mga pagpapalang magdudulot sa atin ng kapayapaan. Amen? Okay, kaya nga sabi ng Panginoon, pag nagtiwala tayo sa Kanya, ito ang gagawin ng Panginoon. Jeremiah chapter 17, verses 7 to 8, mapalad ang taong nagtitiwala kay Yahweh, pagpapalain ang umaasa sa Kanya, katulad niya isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan, ang mga ugat ay patungo sa tubig, hindi ito manganganib kahit dumating ang tag-init, sapagkat mananatiling luntian ang mga dahon nito, kahit hindi umulan, ay wala itong aalalahanin, patuloy pa rin itong mamumunga. Mga kapatid, ang ganda ng pangakong iyon. Basta tayo daw nagtiwala ng lubusan sa Panginoon, ang makakatulad na daw natin ay isang halaman o isang punong kahoy na nakatanim sa tabi ng batisan, sa tabi ng ilog, na ang ugat daw ay naroon sa tubig, na kahit na hindi umulan, mananatiling luntian ang dahon at mamumunga pa rin ang sagana. Yun daw, walang aalalahanin kahit magtag-init. Bakit? Sagot tayo ng Diyos. Amen? May pangako po ang Panginoon. Kaya inaanyayan ko po kayong magtiwala ng lubusan sa Panginoon. Magtiwala tayo ng lubusan. Amen? At makikita niyo po, unti-unting babaguhin ng Panginoon. Tinatakot po tayo ng Diablo. Ang dami niyang ipinapakita na nakakatakot. Parang siya ang may hawak ng kinabukasan. Hindi po. Ang Diyos po ang may hawak ng bukas. Ang Diyos ang totoong may plano. Hindi po siya ang may plano sa buhay natin. At gusto niya matupad yun. Para sa ating kaligayahan. Gusto niya tayo ding makapiling pagdating ng takdang panahon sa kanyang kaharian na walang kahulilip na kapayapaan. Mga kapatid, ano man ang pinagdaraanan nyo ngayon, hindi po nagkataon na pinapanood nyo ito o nakikipagnilay kayo sa akin. Dear brothers and sisters, tapat po ang Panginoon. Mahal na mahal tayo. Napakaganda ng kanyang balakin sa atin, mga plano niya sa atin. Kaya lamang hindi maisakatuparan kasi hindi tayo umaayon. Marami pa tayong ayaw isuko. Kung isusuko natin ang lahat-lahat sa ating buhay, hindi natin ipipilit at aalisin natin yung takot. Bagkus magtitiwala tayo. Sapagkat ang Diyos na nakakaalam ng higit na makabubuti sa atin, tinubos na tayo ng Panginoong Hesus. Malaki na po ang puhunan ng Panginoong Hesus sa atin, yung kanyang buhay. Kaya hindi po pwedeng baliwalain tayo ng Panginoon. Basta nakita niya yung mitiin ng ating puso na gusto natin magbagong buhay, magkaroon ng bagong buhay. Amen? Mga kapatid, pikit niyo po ang inyong mga mata, tungon yung inyong mga ulo, at damin niyo po ang presensya ng Panginoon. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Ayaw niyang manatili tayo sa isang pangit na buhay, sa isang buhay na walang patutunguhan, walang
siguradong direksyon, walang katiyakan. Mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos. Nauunawaan niya, siya po ang tanging nakauunawa sa atin at siya rin ang tanging nagmamahal sa atin ng totoo. Kaya ipagkatiwala natin ang ating sarili sa Kanya. Dumulog tayo sa Kanya, humingi tayo ng tawad sa Kanya, isuko natin ang lahat-lahat upang masimulan niya ang isang bagong buhay sa atin. Ama, sa ngalan po ng iyong anak na sa Jesus, narito po kami. Narito po ang mga kapatid ko, saan man sila naroon, saan man sulok ng mundo, Panginoon, nakikipagnilay sila sa akin. I pray, abutin mo po sila. Abutin mo po sila. Ano man ang kanilang pinagdaraanan, tulungan mo po sila. Patawarin mo po kaming lahat sa aming mga pagkukulang, pagkakasala. Ano man ito, alam po namin, walang kasalanan hindi mo kayang patawarin, O Diyos. Gaano man kalupit ito, katindi. Sobra-sobra ang dugo ni Jesus na nabuhos sa bundok ng Kalbaryo para sa ikapagpapatawad ng aming kasalanan. Lord, I pray, kahabagan mo po ang bawat isa, lalo na mga may karamdaman, Panginoon. Pagalingin mo po, Lord. Pagalingin mo ng lubusan. Sa ngalan ng Panginoong Jesus. Maawa po kayo, Panginoon. Wala naman pong imposible sa inyo. Ano man ang kanilang karamdaman, maging ito may sa buto, sa dugo, sa laman, sa balat, sa mambahagi ng kanilang katawan mula ulo hanggang talampakan, Panginoon. Please, I pray, please. I-touch mo sila. Pagpalain mo sila, Panginoon. Iparanas mo, Lord, ang kabutihan mo sa kanila. Iparanas mo ang kapangyarihan mo sa kanila. Iparanas mo po, Panginoon, ang iyong kadakilaan sa kanila. Ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal. Please, Lord, huwag mo pong pahintulot na masayang ang kanilang pagninilay na ito. Paranas mo po kagalingan, ang bagong buhay, Panginoon, ang kapayapaan sa puso, ang kapanatagan ng puso, na may buong pagtitiwala sa iyo, sapagkat walang lumapit sa iyo, Panginoon. Sabi mo, walang lumapit sa iyo na itataboy mo at walang nagtiwala sa iyo na mabibigo. Yan ang pangako mo, Panginoon. Kaya naman lahat po sila, Lord, please, nagmamakaawa po ako, Lord. Bilang lingkod mo, bilang tagapagpahayag mo, alang-alang sa iyong mga salita, alang-alang sa iyong dakilang pag-ibig, alang-alang sa iyong kabutihang walang hanggan. Panginoon, I pray, abutin mo silang lahat. Baguhin mo po ang buhay nila. Yung mga may karamdaman, pagalingin, Panginoon. Ano man yung kanilang pinagdaraanan, tulungan mo po, bigyan niyo po ang solusyon. Ano man ang pangangailangan nila, Lord. Please, lalo na yung mga lubog sa utang, Panginoon. Tulungan mo sila makaahon. Tulungan mo sila magkaroon ng bagong simula. Panginoon, makabangon muli sila, O Diyos, in the name of Jesus. Wala pong mahirap sa iyo. Walang imposible. Nananalig po kami, Panginoon, sa mga sandaling ito. Ang habag at awa mo, Lord, ay bumubuhos bilang pambungad mong biyaya at pagpapala sa taong ito, Panginoon. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Ano man ang karamdaman, pinagaling mo, Panginoon. Dalangin ko rin, Panginoon, na itong tubig na ito at ang tubig na nariyan, hawak ng aking mga kapatid, Panginoon, ay nilalapit sa iyo. Please, pagpalain mo po. Daluyan mo ng iyong kapangyarihan. Daluyan mo po ng iyong kapangyarihan. Hayaan mo sa pamamagitan ng tubig na ito, tubig na hawak ng aking mga kapatid. Panginoon, mahayag ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan, ang iyong kapangyarihan, O Diyos, at mapagpala ang sino man, Panginoon, na mananalig sa pamamagitan ng mensahe mong ito at sa pamamagitan ng iyong dakilang kapangyarihan. Maraming pong salamat, Ama. Maraming pong salamat. Inaangkin po namin, pinagpala mo na po ang lahat ng aming itinaas sa iyo, ang lahat ng aming idinulog sa iyo. Panginoon, financial man yan, o Lord, solusyon sa whatever man problems nila, nananalig po kami. With you, nothing is impossible. With you, nothing is impossible. Madali lang yan sa iyo kung ihahambing sa iyong walang hanggang kapangyarihan. Kaya ngayon lang pa lamang, Panginoon, we thank you so much. Marami na pong salamat, Panginoon, sa lahat ng ginagawa mo ngayon. Salamat po, di man kami karapat-dapat. Salamat po sa lahat ng mga himalang ito. In the name of Jesus, inaangkin na po namin
Sa ngalan po ng iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at tagapagligtas. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Jesus. Amen and amen and amen. Salamat po sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen at amen. Maraming salamat mga kapatid muli sa inyong pakikiisa sa akin sa pagninilay at dalangin ko mga kapatid na magkaroon din kayo ng lakas ng loob na i-share ito sa mga kapatid natin na saan man sila naroon. Madali po mag-share. Tandaan po natin, napakadali po, hindi katulad ng araw. Ngayon, pakadali lang. Huwag niyo pong ipagkait sa iba ang mensaheng ito. Nawa, maging instrumento rin kayo ng Panginoon. At tandaan po natin, ang sino mang nagiging instrumento ng Panginoon, nagpapagamit kay Lord, dear brothers and sisters, hindi po pwedeng pabayaan ng Panginoon. May gantimpala po kayo. Huwag niyo kakalimutan mag-subscribe at hikayatin nyo rin yung iba na mag-subscribe din sa YouTube channel ko, BRO o Brother o BRO.Dingalban. Yun. I-ano po nyo sa YouTube at mag-subscribe po kayo at ang inyong mga kaibigan at nakatutulong na kayo sa pagpapalaganap ng mabuting balita, sa pagpapalaganap ng kaharian ng Diyos. Maraming pong salamat. Pumanatag na po kayo. Huwag na po kayo mag-isip ng kung ano-ano. Pumanatag kayo, pagtiwala kayo sa ating Diyos. Amen po. Maraming salamat. And Happy New Year muli. Happy New Year po sa inyong lahat. Happy New Year. Prosperous New Year po tayo ngayon. Think positive. Prosperous po ang New Year natin. Huwag niyong babaguhin. Huwag kayong mag-isip ng kung ano-ano. God bless po. God bless po. Sa Wednesday po, MWF po tayo lagi. God bless po.